Nakikinig po natin yung atin pong pinag-aralan last week. Di ba? Kuhang-kuha ko yung attention, nakuha yung attention ko nung sinabi ni Coach Chano doon na yun daw mga lalaki, hindi masyado napapansin. Tama po ba? Oh, sumasagot pati babae. Ibig sabihin, aminado sila. Okay? So, ngayon po kasi ang pag-aaralan natin, syempre related pa rin po ito sa atin pong tema, which is patungkol po sa mga araw ng mga tatay. Okay, bagamat hindi pa naman po Father's Day ngayon, next week pa. Meron pa po kayong isang linggo, yung mga nanay, para mag-prepare. Okay, 1 week pa, pwede pa. Abot pa po tayo. Okay? So, ngayon ang pag-aaralan po natin is what a godly father looks like. Ano daw kaya ang itsura ng godly father? O ano kaya yung po pwede nating masabi tungkol sa godly father? Okay? At ang title po natin ngayong araw ay Fathers Who Build, Not Break. Okay? Ulitin ko, Fathers Who Build, Not Break. Pag sinabi nating Fathers Who Build, ito daw ay, anong ibig sabihin ng build? Bumubuo or gumagawa. Okay? Pag sinabing fathers who build, not break, ibig sabihin, yung mga tatay o yung mga fathers, sila yung bumubuo, sila yung gumagawa, hindi sila yung sumisira. Okay? Ngayon, balikan ko po yung tema ho natin, what a godly father looks like. Ano daw kaya ang tingin natin or ano kaya ang itsura ng ating tatay? Ano po? Sino po dito yung may biological father pa? Yung buhay. Okay? So, kung meron pa po tayo, pinagpala ho tayo kasi meron pa po tayong mapagsasabihan ng Father's Day. Di ba? Kasi kung wala ka ng tatay or ikaw ay asawa, wala na yung asawa mo at ikaw yung tumatayong father na rin, so, better na din. Okay po? So, ito pong pag-aaralan po natin ay kinuha po natin sa book ng Ephesians chapter 6, verse 4. Okay? Ang sabi dyan, Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Okay, samahan niyo po muna akong pumikit at tayo po'y tumungo, tayo po'y mananalangin lang po saglit. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa umagang ito na binigay niyo po sa amin para po makasamba, makarinig ng mensahe po ninyo ngayong pong araw na ito. Dalangin po namin na kayo po yung maging sentro ng gawain ito. Ina-acknowledge po namin ang inyong presensya sa umaga pong ito. At dalangin po namin na anuman pong gawa ng kaaway, anuman pong distractions, hindi po ito yung mangibabaw sa lugar pong ito at hindi po namin ito pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Ikaw lamang po yung aming pong pinasasalamatan at patuloy na wine-welcome po sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, last week, nabanggit po doon na yung mga lalaki hindi masyadong napapansin. Okay, bibigyan ko po kayo ng konting background. Kasi alam niyo po kung bakit. Ngayon po kasi, yung sitwasyon po natin ngayon, hindi lang po sa mundo, even in the Philippines, okay? Lalo na po yung mga nagtatrabaho po sa government, alam po ito, na meron po tayong tinatawag na gender and development, gender and equality. Ibig sabihin po doon, pantay po yung treatment sa babae at sa lalaki. Noong unang panahon, lalaki ang nagtatrabaho sa labas. Ang babae sa bahay lang. Tama po? Ngayon po, ano po napansin ninyo? Babae ang nagtatrabaho. Or yung iba, yung arrangement nila, pares mag-asawa nagtatrabaho. Di ba? Another trivia po. Sa government, may 3 sangay tayo ng gobyerno, di ba? Legislative, judiciary, at saka executive. Punta tayo sa legislative. Sa House of Representative, sa Senator, merong babae. Tama po? Hindi. Tama. Sa judiciary, di ba? Sa RTC, merong mga presiding judge, babae. O executive, presidente, merong naging babae. Tama po? Tapos, sa mga government agencies, regional director, merong
babae. Kahit sa pinakamababa, barangay captain o chairperson, babae. Di ba? Yung ginawa nilang mga law, di ba, may nag-aaral dito ng law, merong Women's Month, may vowsy. Di ba, nagagalit yung iba, bakit puro babae? Di ba, pasan yung lalaki? Bakit? Ano ba meaning ng vowsy? Violence against women and children. Eh, paano pag lalaki? Wala. Di ba? Tiis na lang. Di ba? So, yun po yun nangyayari. Hindi po pantay. No, panahon namin to mga lalaki, next year na ulit kayo bumawi. Di ba? Mother's Day na ulit. Ganon po yun. Ganon po yung situation ng natin ngayon dito sa Pilipinas. Yung iba hindi po ito napapansin, pero yun po yung reality. Ngayon, ang tanong, sa tingin ninyo, bakit po kaya ito nangyayari? Sino po makakasagot? Bibigyan ko po kayo ng ticket. Okay? Kaya po ito nangyayari kasi una sa lahat, hindi po ito yung design ng Panginoon. Tandaan niyo po sa creation, sino una nilikha? Lalaki. Ibig sabihin, ang pinagkatiwalaan talaga ng Diyos na mag-lead, di ba? Is lalaki. Nung nakita ni God na, bakit yung iba may partner? Yung kinirate ko si Adan, wala. Patulugin ko kaya muna. Di ba? And then, doon po na-create si Eva. Ngayon, nagkaroon sila ng partnership, tulungan sila. Pero yung pinaka-main authority is for the man. Okay? Ngayon, bakit ko po ito nabanggit? Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, bakit ito isinulat ni Apostle Paul? Bakit nabanggit niya yung fathers, do not provoke your children to anger but by the way you treat them. Bakit po? Kasi po, nung time po na isinulat ito, gusto po ni Apostle Paul na mag-provide ng revolutionary, gospel-centered framework of parenting. Of parenting, kasi kasama po ito. Okay? Yung iba po dito ay mga magulang, yung iba po dito ay guardian, sila po ay yung nangunguna or nagga-guide sa mga bata. Sila po ay, sabi dito, gospel-centered framework of parenting that countered the harsh, abusive practices of the ancient Roman Empire. Kasi po, nung unang panahon, may tinatawag po tayong patria potestas. Ibig sabihin po noon, under Roman law, yung father, yung mga tatay, binigyan po sila ng life and death authority sa kanilang mga anak. Pag sinabi ng ama na, sumama ka sa akin, mag-training ka para sa maging sundalo Romano, wala silang magagawa kundi sundin nila yon. Ngayon, ang naging problema is na-abuse yung authority na yon ng mga tatay. Kaya si Paul, challenge niya yung mga naging alaga niya noon. Sabi niya, Paul challenged this oppressive system. Challenge niya itong sistemang ito by commanding fathers. Kino-command niya yung mga tatay na anong sabi? To be gentle and not exasperate to their kids. Wag daw nilang i-push. Wag daw nilang i-provoke para magalit yung anak mo sa'yo bilang ikaw yung tatay. Okay? Kasi ito, next slide. Ito nung nababasa ko, sabi ko, parang ano lang to, parang in general lang to. Itong Ephesians chapter 4, verse 31. Sabi dyan, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Nung una ko po itong nabasa, akala ko, panglahat lang to. Pero malaki palang impact nito kapag ikaw ay yung tatay. Or kung ikaw yung magulang. Okay? Kasi po bakit? Concern po si Apostle Paul sa ating galit. Di ba? Normal lang po magalit ang isang tao. Normal lang po magalit ang isang tatay. Pero lagi po nating babalansin sa Word of God. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 26, huwag mo nga hayaan na lumubog yung araw na meron ka natitirang galit sa puso mo. Kasi bakit? Yung anger na binabanggit po dito, ito po ay dangerous. Ito po ay magiging danger for transmitting it to our children. Okay? Ito daw ay delikado na minsan natatransmit daw ho natin ito
sa ating mga anak nang hindi po natin namamalayan. So what godly father looks like? Dapat hindi magagalitin. Okay? As Christians, tayo po bilang mga Kristiyano, nire-represent po natin si Jesus Christ. Tama po? So we are the ambassador of Christ, we are the representative of Jesus Christ. Saan man tayo magpunta, ano man yung ginagawa natin, tayo po ang nagre-represent sa Kanya. It's just the same with us, mga ama, fathers, as we represent a good model, an example to our family, especially to our children. So, tayo po, calling all the fathers, o kaya yun po yung mga father figure, okay? Calling all the fathers, may this be a burden to us for not being a good example to our children. Kung minsan, hindi po tayo nagiging good example sa ating mga anak, maging kabigatan ho natin ito. Kasi bakit? Lahat po yan, yung mga anak ho natin, nakatingin sa atin. So, meron po akong 3 puntos na i-share po sa inyo. Madali lang po ito unawain, madali lang po itong tandaan. First point, a godly father is an active spiritual leader. Ulitin ko po yun. A godly father is an active spiritual leader. So, as a godly father, we ingest the Word of God and actively guides his family or our family through prayer and teaching. Okay, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po ng active spiritual leader, hindi lang ikaw yung magsasabi na, oy, bago ka kumain, anak, mag-pray ka muna. Hindi mo lang siya basta sasabihin. Sabi nga last week, dapat meron kang participation. Dapat nakikita sa'yo or ikaw yung mangunguna na, anak, bago tayo kumain, ito muna yung gawin natin. Let's pray. Ganon. Hindi mo pwedeng sabihin na, oy anak, bago ka kumain, mag-pray ka. Kasi pag hindi ka nag-pray, para kang aso. Di ba ang aso, pag pinakain mo, kain lang, diretso. Di ba? So yun po yun. For example, pagpunta sa church every Sunday, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na, oy anak, attend ka ng church. Pero ako, dito muna ako sa bahay. Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi hindi maniniwala sa'yo yung anak mo. Kasi in the first place, hindi ikaw yung nag-take ng initiative na, oy tara anak, simba tayo. Di ba? Ikaw pa yung magsasabi na, oy anak, umattend ka, mag-pray ka. Umattend ka ng D-group, pero ikaw as a father, hindi. So, as a godly father, kailangan po nating gawin ito in a daily reality. Ibig sabihin, araw-araw. Dapat nakikita ito ng ating anak. Kasi napaka-bigat ho nito sa kalooban ng isang ama na nagsasabi ka, tapos hindi naman ginagawa ng anak mo. Pero, ngayon, ang tanong, bago mo ituro sa anak mo, tinuruan mo ba yung sarili mo? Di po ba? So, hindi lang po ito basta Sunday obligation. No, after Sunday, attend tayo dito. Pero hindi lang po yon. Keep in mind that even though both mother and father work together in raising the children, alam niyo ba kung bakit? Hindi lang po ito pertaining sa mag-asawa. Di ba? Ang tatay, di ba? Ang nanay, sila po yung nagwo-work together. Sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 1, sabi sa mga anak, children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Pero, pag binasa niyo yung verse 4, yung sinabi doon na fathers, do not provoke your children. Ang sabi doon is fathers. Hindi sinabing fathers and mothers, do not provoke your children. Ang sabi is fathers. Ibig sabihin, ito ay merong special focus sa mga tatay. Malaki po ang responsibility ng isang tatay sa pamilya. Di ba? Fathers have a leading responsibility for raising children. Hindi lang po ito sa spiritual, kundi pwede po itong gamitin sa parenting. Siyempre, isasama na natin to. Okay po? This is a natural extension of the headship of the wife. Meron po tayong mababasa sa Bible, yung tungkol po sa Ephesians chapter 5, verses 23 to 25. Kasama po dito yung husband, wife,
at saka po yung sa church. Okay? Sabi ng verse 23, "For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, which is the church. As the church submits to Christ, so you, wives, should submit to your husbands in everything. For husbands, this means love your wives. Just as Christ loved the church, He gave up His life for her." Ganon po inilustrate ng Panginoon yung pag-ibig niya, di ba, sa church. In the same way, ganon din tayo as fathers sa ating wife, sa church, even sa ating mga anak or magiging anak. Di ba? So, ito po ay merong mabigat na pasanin po sa atin. Okay? Kasi po bakit? Marami po sa atin, hindi lang po dito, marami pong mga Kristiyanong mananampalataya na tatay na ayaw nang mag-take ng responsibility pagdating sa spiritual. Kaya may mga churches, hindi po lalaki ang naglilid. Merong babae. Hindi naman po masama yon. Pero, kung titingnan natin sa kabilang banda, ito po yung biblical hierarchy ng family. Si God, head of the family, which is the father, the wife, and then the children. Ganon din po sa church. Diba? Sino yung head ng church? Si Christ. Tayo yung church, tayo yung susunod sa Kanya. Okay po? Hindi po siya yung susunod sa atin. Sabi diyan, "For husbands, this means love your wives. Just as Christ loved the church, He gave up His life for her." Ganon po yung tinatawag na godly father as an spiritual leader. As godly father, tayo po yung magli-lead sa family po natin pagdating po sa spiritual na bagay. Hindi po kung sino. Lalong-lalo na po sa anak natin. Hindi po pwedeng ang mag-lead sa anak mo ay si Ninong, si Tito, si Kuya. Hindi pwedeng ang mag-lead dyan si Bayaw. Unless wala ka in absence. Pero kung nandun ka, as much as possible, gawan natin ng paraan na tayo yung naandoon. Okay? So, dad should take the initiative to make sure that plans and processes and people are in place to build a vision of God and truth and holiness into the lives of the children. Yan po yung role ng godly father as an spiritual leader. Okay? Tayo yung magbi-build. No, sabi nga kanina, fathers who build not break. Tayo yung gagawa. Tayo yung magsisimula sa pamilya natin. Kung kayo po ay composed of 3 members in the family, much better. Mas maliit, doon magsistart sa simula, okay yon. Kung kayo po ay 5 sa inyong pamilya, okay din. As much as possible, doon po mag-start sa inyong family yung spiritual leadership. Doon kayo magpa-participate. Hindi kayo yung magli-lead sa ibang pamilya. Kasi sabi nga, bago mo unahin yung iba, ay sa'yo muna. Diba? Kasi ang hirap nun na magli-lead ka ng D group sa ibang family, pero yung sarili mong family, hindi mo dinidi group. Diba? So yun po yun. Kaya po, malaki po ang responsibility, malaki po ang role ng tatay sa family at the same time sa church. Amen po? Next, a godly father disciplines his children. Sino po dito ang nakaranas na siya po ay nadisiplina ng kanyang ama? Yung biological father. Sino po nakaranas dito na siya ay napalo ng hanger, ng tambo, ng walis tingting? Madami po nakaranas. Tayo po ay nadisiplina. Kahit paano naramdaman natin yung palo ng isang ama. Okay? Sabi ng Proverbs chapter 13 verse 24, "Those who spare the rod of discipline hate their children, but those who love their children care enough to discipline them." Diba? Kaya dinidisiplina yung anak kasi mahal nung tatay yung anak.
In the same way, ganan din po yung ginawa or ginagawa ng Diyos Ama sa atin. Kaya huwag niyo pong iisipin na pag kayo dumaan sa discipline, kayo ay hindi mahal ng inyong Ama. Kaya kayo dinidisiplina kasi mahal kayo ng tatay ninyo. Kaya magpasalamat kayo sa tatay ninyo kasi dinidisiplina pa kayo. Kasi kung hindi kayo dinidisiplina, baka maramdaman nyo, hate their children. Hindi kayo mahal or ayaw sa inyo. Baka ganun. Okay? So, pag naririnig natin yung word na discipline or disiplina, hindi po ito nakakatuwa. Di ba? Pag sinabing ikaw ay under the discipline or under ka sa discipline, hindi po ito masarap. Hindi po ito nakakatuwa. Hindi po ito comfortable. Okay? Tanda ko nga po dati, nung uso pa po dito yung DA, kung tawagin, DA. Alam niyo yung DA? Merong disciplinary action. Kapag ikaw ay gumawa ng hindi okay, meron kang katumbas na disciplinary action. At nung time po na yon, nung time po namin, nung nandito pa ako sa worship, ayaw naming ma-DA. Alam niyo kung bakit? Pag ikaw na DA dito, nandun ka sa taas. Anong ginagawa? Anong ginagawa ng mga kabatch ko? Ikaw yung maghahakot ng pagkain doon. Ikaw yung maglilinis ng CR doon. Yun po yung disciplinary action. Ilang beses yon? Hindi lang once, hindi lang 1 week. Pag ikaw ay nakitang ng iyong leader na nagbago at tumino din sa kakaulit. Pag hindi ka nakita nagbago at tumino, nandun ka pa din. Kung gaano katagal yun, hindi ko alam. Months or years, nandun, naglilinis ng CR sa taas. Diba? Yun po yung discipline. Pag ba dinisipline yung taong yon, galit ba kami? Hindi. Tinuturuan namin or tinuturuan tayo kasi nakaranas din naman kami dito noon. Diba? So yun po yun. Pag sinabing discipline, hindi po ito masaya. Hindi po ito nakakatuwa. Okay? However, godly fathers, including God the Father, discipline out of love. Diba? So, when a child, kapag daw ang isang bata, ininsist niya, yung siya na yung manguna sa kanyang buhay at pwedeng mapahamak siya. Di ba? At ikaw yung ama. Anong gagawin mo? Hahayaan mo ba yung anak mo na mapahamak, hindi mo ididisiplin? Or ididisiplin mo para lang umayos yung kanyang buhay? Siyempre, as a father, gagawin mong lahat para maging okay ang iyong anak. Di ba? Kasi mahal mo yung anak mo eh. The most loving thing you can do is to correct them. Huwag po nating hahayaan na alam mo nang mali at mapapahamak yung anak mo, hindi mo pa i-correct. Nasaka mo na lang siya sasabihan kapag tapos na. Kapag dumadaan na siya dun sa consequences ng kanyang ginawa. Samantalang ikaw, as father, alam mo yun. Kasi napagdaanan mo na yun eh. Di ba pag nga tayo kinokorek ng ating mga nakakatanda sa atin, lagi sinasabi, napagdaanan ko na yan, pabalik na nga ako eh. Di ba? Ibig sabihin, alam mo na yung pwedeng mangyari. So beforehand, unahan mo na. Di ba? Yun yung tinatawag na meron tayong, as a godly father, meron tayong discernment doon sa ating mga nasasakupang anak. Hindi yung hinahayaan na lang po natin na sila'y gumawa ng bagay na gano'n, gumawa ng ganyan, hanggang saka mo na lang sila sasabihan kapag umaani na sila. Sa tingin niyo, matutuwa yung anak mo? Natural, hindi. Okay? So, discipline should be fair. Kung isa lang yung anak mo, okay lang. Kasi wala naman siyang pwedeng ikumpara na bakit siya dumadaan sa ganun. Pero, kung ikaw ay more than one yung inyong anak, halimbawa, 3. Okay? Tapos, laging mo na lang dinidisiplina yung panggitna. Kasi yung panganay, kamukha mo, yung bunso, kamukha ng nanay niya. Yung gitna, yun na lang dinidisiplina mo. Di ba? Kasi walang kamukha. Di ba? Ganon. Hindi po ganon. Dapat fair. Okay? Kasi kapag daw po ito ay ginawa, yung discipline ng unfairly at inconsistently, ano po nangyayari? Nagagalit yung anak. Sumasama yung loob ng anak.
sasabihin niya sa tatay niya or sa magulang niya, bakit laging ako? Bakit hindi siya? Bakit hindi si kuya? Bakit hindi si ganito, si ganyan? Nagkakaroon ng comparison. So kung meron kang 3 anak, dapat yung discipline is fair sa kanilang lahat. Wala ka dapat favorite. Hindi porke kamukha mo, hindi mo na ididisiplina. Hindi po ganun ang pagdidisiplin. Okay? It can rightly frustrate your children. Nagkakaroon ho tayo ng problema. Ngayon, ang pagdidisiplina po, hindi po ito masama. Okay? Meron pa ho tayong makukuha po ditong benepisyo. Alam niyo ba yon? Bilang magulang at sa mga magiging magulang, dapat alam ninyo na pag kayo ay nagdisiplina, hindi po ito masama. Hindi po ito, natural, masasaktan ka kasi dinidisiplina mo yung anak mo. Pero later on, meron pong tinatawag na long-term benefit kapag ikaw ay nagdisiplina ng iyong anak. Next slide. Hebrews chapter 11 chapter 12 verse 11. No discipline is enjoyable while it is happening. Hindi talaga siya masaya. Ikaw ba naman, natugtog sila dito, ikaw naglilinis na CR doon. Masaya ba 'yon? 'Di ba? Hindi. It is painful. Masakit ito. Mahirap ito. Hindi ito comfortable. 'Di ba? Nakakainggit. Buti pa sila natugtog, ako nagwawalis dito. 'Di ba ganon? But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Kaya kung kayo po ay dumaan sa disiplina, pagpasalamat niyo kung sino man yung nagdisiplina sa inyo. Kasi kung hindi kayo dumaan sa disiplina, hindi maayos yung buhay niyo ngayon. Amen po. And Proverbs 29 verse 17. Discipline your children, and they will give you peace of mind and will make your heart glad. Kaya ka pala sumasakit ang iyong ulo ngayon kasi hindi mo dinisiplina ang iyong anak noon. So sino yung may problema? Anak mo? Hindi. Ikaw yon. Tayo. Bilang magulang, tayo yung merong pagkukulang. Kaya as much as possible, kung nakikita mo talagang mali, i-correct mo. Huwag mong hayaan na tumagal na hindi na-correct, hindi na bago, or walang nangyaring discipline. Okay? Ngayon, dito kayo mag-enjoy. Sa next slide. Yan. Alam niyo ba kung ano yan? Di ba? Natuwa yung iba, oh. Alam niyo ba kung anong sasakyan yan? Chevrolet Camaro. Diba? May nakita ba kayong ganyan sa labas? Wala, baka dumaan lang. Okay? Yan po ay Chevrolet Camaro. Yan po ay in-stop na po yung kanyang production. Wala na po kayo mabibili niyan. Kahit bumuha na po kayo, puro second hand na po yan. Okay? Pero yung brand nyo niyan, as of 2025, ang worth po niyan ay 4.3 M. Yun po yung halaga niyan. Bakit ko po yan pinakita sa inyo? Hindi po ako bibili niyan. Wala akong pambili niyan. Okay? Kaya ko po yan pinakita sa inyo kasi meron po akong i-illustrate sa inyo. Okay? Meron pong isang tatay, merong isang ama, na siya po ay normal na empleyado lang. Siya po ay nagtatrabaho, 8 to 5. So, average earner lang siya. Monthly average earner lang siya. Ngayon, kapag siya ay umuwi, lagi niyang nakikita to sa showroom. Hindi ko alam kung sa EDSA. Basta nauwi siya, nadaan siya dyan, nakikita niya yung Chevrolet Camaro na yan, si Bumblebee. Sabi niya, pagdating ng araw, bibiling ko yan pag nagkapera ako. Okay, bibilin daw niya. Hanggang siya po ay gumawa ng paraan, nag-sideline, extra income, para lang matupad yung kanyang dream. Later on, nabili niya. Buti pa siya. Okay? Nabili niya yung Chevrolet Camaro worth of 4.3 million pesos. Nabili niya. Okay? Kapag ikaw merong bagong kotse, anong lagi mong ginagawa? Bilang tatay, nililinis. Kahit walang gabok, lilinisin mo yan. Di ba? Huwag lang dapuan ng langaw. Di ba? Huwag lang madungisan. Pupunasan mo kahit hindi madumi. Kakarwash mo kahit bagong linis. Itatire block mo kahit hindi naman nagamit. Di ba? I-vacuum mo kahit wala namang pwedeng i-vacuum sa loob. Kasi bago. 4.3 million. Okay? Ngayon, isang araw,
naglilinis si tatay ng kotse. Walang ano, nililinis niya, nandun siya sa kabilang panel. Naglilinis, nagpupunas. Hindi niya namalayan, yung isa niyang anak, nandun sa kabila. Hindi po namatay, wag po kayo mag-alala. Wag po kayo excited. Buhay po yung anak, okay? Naglilinis yung ama sa kabilang panel, sa kabilang side. Nung nililinis niya, hindi niya namalayan, nandun yung anak niya sa kabila. Itong batang ito ay babago lang natututong magsulat. Ano po, natututong magsulat. Ngayon na may nadampot na matulis na bagay na nagsulat doon sa kabilang panel. Okay? Ngayon, nung nakita nung tatay na merong sulat, nagalit yung tatay. Meron siyang nadampot, inihampas doon sa kamay ng kanyang anak. Sa sobrang galit niya, napalakas yung palo, hindi niya namalayan. May hawak siyang wrench. Alam niyo yung wrench? Yung pang gano'n ng tornil ng nut. Naihampas doon sa kamay ng anak. Ang nangyari, nadurog yung buto. Nadurog yung buto ng kamay. Di ba? Hanggang sa dinala niya sa ospital yung kanyang anak. Sabi nung kanyang anak, Daddy, Daddy, when will my fingernails will grow up again? Naiyak yung tatay. Hanggang sa binalikan niya yung kanyang sasakyan. Alam niyo yung mas nakakalungkot? Nakalagay doon, I miss you, Daddy. Tapos sa huli, PS, I love you, Daddy. May PS. May PS, di ba? Sinulatan. Ngayon, lalong nanlugmok yung tatay. Kasi sabi niya, mamura lang naman tong panel na to pero yun nagawa ko sa anak ko. Nadurog yung dalawang daliri. Na tinanong pa siya kung kailan ulit tutubo. Di ba? Ganon kawalang malay yung anak sa galit ng ama. Kaya dapat, once na nagdidisiplina ho ang isang tatay, hindi po ganon mangyari. Kasi yun ay forever trauma dun sa anak. Hindi po siya maaalis agad. Na every time makikita niya yung sasakyan, ay ano yan, nahampas ako ni Daddy. O kaya pag nakita niya yung kamay niya, kahit na merong artificial, ay kaya to wala kasi nahampas ni Daddy ng wrench. Dahil lang dun sa word na, I miss you, tsaka PS, I love you, Daddy. Diba? Yun po yun. Kaya po may kotse, pero hindi po ko bibili niyan. Okay, wag po kayo mag-alala. So, yun po yung illustration. Sana nakuha niyo yung message as a father. Once na nagdisiplina ho tayo, hindi ho sana mapunta sa ganong sitwasyon. Sa tindi ng galit ay naputol ang daliri. Okay? So, third point, a godly father provides an example worth following. Ito po yung sa tingin ko, mahalaga at pinakamabigat po sa atin. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang anak ho natin, nakatingin ho sa atin. Tandaan niyo po yun, lalo na pag may mga anak po tayong toddler, kung ano yung sinabi mo, gagayahin niya, sasabihin niya. Narinig niya sa'yo, sasabihin niya yan sa iba. Yung ginawa mo, gagawin din niya yan sa iba. Kasi nakita niya, akala niya tama yon. Akala niya okay yun gawin. Okay? Sabi po dito, no matter how much you try to teach them something, they will be unlikely to listen if they see you doing the opposite. Kahit paano sabihin mong, wag mong gawin yan, pero kung ginagawa mo siya, hindi niya titigilan yon. Kasi nakikita niya sa'yo, naririnig niya sa'yo yung ganon. Alam niyo po, meron po akong isang example. Hindi ko po maalala kung saan ko to nakita or narinig itong batang ito. Hindi ko alam kung sa palengke ng Santo Tomas. 2 years old. 2 years old. Alam niyo yung 2 years old? 2 years old. 2 years old siya, batang lalaki na nasa kalsada. Na meron siyang inahabol. Nagulat ako, bigla siya nagmura. Sabi ko, grabe, 2 years old. Maalam magmura pero hindi alam sabihin yung mommy at daddy. Saan niya narinig yun? Diba? So, yun po yung mahirap. Kapag talagang ang magulang, hindi ho natutukan ng anak. Kasi mamaya, i-explain ko sa inyo sa conclusion, bakit kailangan ng magulang, lalo na ng tatay, doon sa anak. Okay?
So, ito po yung sinasabi ko, Romans 2:21 verse 24. Well then, if you teach others, why don't you teach yourself? You tell others not to steal, but do you steal? You say it is wrong to commit adultery, but do you commit adultery? You condemn idolatry, but do you use items stolen from pagan temples? You are so proud of knowing the law, but you dishonor God by breaking it. No wonder the scriptures say, the Gentiles blaspheme the name of God because of you. Kasi bakit? Ang context po niyan, nasa sa ating sarili. Kung hindi makikita sa iyo yung ginagawa mo, wag mo nang sabihin. Or wag mo nang ituro sa iba kung hindi naman nakikita sa iyo. As godly father, napakalaki po ng role natin sa ating mga anak, even sa ating family, na kapag tayo ay mayroong sinabi, panindigan ho natin na yun yung gagawin natin hanggat na andyan yung ating anak. For example, pag sinabi mo sa anak mo na walang cellphone, bago matulog, dapat kayong mag-asawa, hindi kayo magsa-cellphone. Kasi, pag sinabi mo sa anak mo na huwag ka mag-cellphone, bago pagpasok sa kwarto niyo, nagsa-cellphone kayong dalawang mag-asawa, sa tingin ninyo, yung anak ninyo maniniwala? Hindi. Bakit? Hindi naman isinasapamuhay nung magulang yung sinasabi sa anak. Kaya napakalaki yung pasanin sa magulang na once na ikaw ay nagsabi, kahit gawin mo na, pero hindi ginagawa ng anak, mabigat sa loob po yun. Okay? On the other hand, if you do live out what you teach, your children will benefit. So same thing kanina, kung talagang ginagawa mo, yung sinasabi mo, at sinabi mo sa iyong anak na ganito, ganyan, at ginawa kagaya nung sa'yo, then, magiging masaya ka as a parent. Lalo na kung ikaw ay tatay na nagsabi nun. Okay? So Proverbs 20 verse 7, the godly walk with integrity, blessed are their children who follow them. So, kapag ang anak mo sumusunod sa iyo, ginagaya yung ginagawa mo, kahit pa paano matutuwa ka. Di ba? Ibig sabihin, nakikita sa iyo na meron siyang magandang, or meron siya nakita na meron kang magandang ginawa. Kaya siya, ginagaya din, ginagawa din. Okay? So, kahit po dun sa point number 1, as active spiritual leader, ikaw yung makikita doon. Ikaw yung present sa time na yon. At dapat, lahat ng sinasabi mo, lahat ng tinuturo sa ating mga anak ay ginagawa din natin. Amen po. Titus chapter 2 verses 7 to 8. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth so that your teaching cannot be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na pag meron silang nakita sa atin na sinabi natin sa kanila at nakita nila na hindi naman natin ginagawa, tayo pa po yung makikriticize. Masakit to makriticize ng isang anak. Pag ikaw magulang, kapag tayo magulang, kinriticize ka ng iyong anak, hindi mo alam kung paano mo dedepensahan yung sarili mo. Kasi totoo yun. Kasi bakit nila sasabihin yun kung hindi naman nila nakikita talaga? Di ba? So, ito po ay muling panawagan po sa atin, lalong-lalo na po sa mga tatay. Sa mga tumatayong tatay, kung wala pong tatay. Ano po, lahat po tayo meron pong kabigatan po dito. Pag tiningnan po natin ng attendance, ilan yung nanay dito, ilan yung tatay, mas marami yung nanay. Diba? Nasaan po yung ating mga asawa? Okay? As conclusion, ito po yung sinabi ko sa inyo kanina. Kung ikaw po bagong nagpapamilya, babagong anak, nagkakaroon ka pala ng bagong anak or magkakaanak ka pa lang, ito po yung natutunan ko nung ako po yung naging isang tatay din. Meron po tayong tinatawag na growth spurt. Alam niyo yung growth spurt? Kapag ikaw ay merong anak na baby, yung growth spurt, ito po ay nangyayari
3 weeks old, 6 weeks old, and 9 weeks old, merong changes sa baby. Nagbabago yung appetite, nagbabago yung tulog, syempre nagbabago yung timbang, nagbabago lahat. Ang tawag doon is growth spurt. Okay? Ngayon, yung growth spurt, hindi naman siya 3 weeks mong mararanasan. Siguro 3 days hanggang 5 days, mararanasan mo siya. Pero every divisible by 3. Okay? 3 weeks, 6 weeks, 9 weeks. 3 months, 6 months, 9 months. Hindi po ako nagpepedya, pero ito po yung natutunan ko. Nung ako po ay naging isang tatay. Okay? Ang tawag doon, growth spurt. Yun po ay nangyayari hanggang sa puberty ng isang bata. Ang tawag naman doon is peak growth. Sa babae, 10 to 14 years old. Okay? Sa lalaki, 12 to 16. Ang sunod noon, yun na yung pinakadelikado, yung young adolescence. Kasi yung young adolescence period, ito na yung antindi ng level ng curiosity ng bata or ng anak mo. Bago mag-age ang babae ng 18, bago mag-age ng 21 ang lalaki. Okay? Bakit ko po ito sinasabi? As a godly father, kung na-miss mo yung growth spurt sa baby at na-miss mo rin yung peak growth dun sa teenager, huwag mong hayaan na mawala ka dun sa young adolescence period nung anak mo. Kasi diyan papasok lahat. Diyan nag-accumulate lahat ng hirap nung bata nung wala ka. Ano po nangyayari? Yung period na yon, early relationship, premarital sex. Diyan po papasok yan. Kaya kung wala ang presence ng ama, sino hong magsasabi sa anak? Sino ho ang magbibigay ng gabay? Kaya po, bago po tayo magtapos ngayon pong araw na ito, kailangan po ipasiyasat po natin sa ating Diyos. Kung meron man tayong pagkukulang sa ating anak, hindi man tayo naging godly father, hindi pa huhuli ang lahat. Meron pa hong pagkakataon. Pwede pa ho tayong gumawa ng paraan para po gawin natin yung part natin as a godly father sa ating mga anak. Even sa ating asawa, sa ating pamilya. Okay? Kasi paano ka magiging godly father sa church kung sa family natin, hindi naman natin magawa? Kasi ang basic community natin is our family. Yan yung basic. Bago ka lumabas, family muna. Diba? So yun po yun. Kaya po bago po 12 seconds, pwede na pong umakyat ang worship team. Yan po, tayo po ay kakanta. Pwede po nating ipasiyasat yung ating mga puso sa ating Diyos. Kung meron po tayo mga naging pagkukulang, pagkakamali na nagawa sa ating mga anak. Sige po. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako
Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa, church, ating awitin. Puso ko iyong sinisiyasat, ang buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi. Siya nga po, Diyos. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Sa tinuro niyo po sa amin, Panginoon. Tunay nga po na kayo po ang nakakaalam ng aming po mga naging kahinaan, naging pagkukulang, Panginoon. Pero salamat sa inyo dahil hindi mo kami tiningnan bilang isang kawawang isang Kristiyano, Panginoon. Alam mo po lahat sa amin, Panginoon. Kaya salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa pagtitiwala. Salamat po sa inyo pong tinuro sa amin ngayon pong umagang ito, Panginoon. At dalangin po namin na sa lahat po ng natutunan po namin, ito po ay bitbitin po namin, O Diyos, sa amin pong paglisan sa lugar na ito. Bitbitin po namin ang inyo pong pagpapala na nagmumula po sa inyo, O Diyos. Kung meron man po dito nakakaranas ng spiritual na sakit, Panginoon, tulungan niyo po sila, O God, na manumbalik yung kanila pong init sa inyo, Panginoon, O God. Salamat, Lord, at patuloy na ingatan niyo po kami sa amin pong paglisan sa lugar na ito. Maranasan po namin ang inyo pong pagpapala, Panginoon, kung paano niyo po kami dinala sa lugar na ito ng maayos at ligtas. Ganon din po ninyo kami ihatid sa aming mga tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen.